Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Sa lumang Jerusalem, sa bayang Huda Israel, kanyang ibinigay sa bansang nagbubunga. Sa Diyos na kay Kristo na pananampalataya, ang kaharian ng Diyos ikinubli ni Jesus. Hanapin natin ang bagong Jerusalem. May palatandaan ang malayong silangan, mga puno ng dagat, itong bansang Pilipinas. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Sa lupang inirang ang ating tahanan, doon si Kristo maghari na walang hanggan. Tayo'y umaasa at sumampalataya. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Doon wala nang gutom at wala nang pagluluha. Okay, so mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat.
sabihin ko sa inyo na consumatum est, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon, at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na maibalik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig, lalong-lalo na dito po sa Luzon, Visayas at Mindanao. So sa araw na ito ay muli na naman po kaming nagla-live dito na naman po sa Region 2, no? Province of Quirino. Dito po sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Dito po sa amin pong bahay, na kung saan kasama natin muli ang ating mga kapatid na pinangungunahan po ng aking ina. Walang iba po, Reyna Merlita Baltasar. At ganun din po sa ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. At ako naman po ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. So mapagpalang oras, buong Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. At gayon din po sa mga sumusubaybay po dito po sa programa ng aming mahal na dakilang guro, ang tungkol sa kaharian ng Diyos, sa palatuntunang consumatum est, no? So bago po kami magpatuloy, ay nais po muna kaming humingi ng gabay at pagpupugay sa aming mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Reyam Bonanza. At ganun din po sa amin pong 5 spiritual mothers na nandyan po ngayon sa banal na syudad, no? Yan po sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So mapagpalang oras po dyan, mga nanay. At ganun din po sa Royal Family of the Reyam Bonanza, na pinangunahan po na kami po'y nagpapasalamat at lubos na gumagalang sa amin pong mahal na Pangulo. Walang iba po ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyam Bonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba, ang amin pong Haring Adolfo B. Reyam Bonanza, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. So mapagpalang oras, mahal na Prinsipe at Haring Adolfo Reyam Bonanza. Hanggang sa mga 12 tribes, sa mga 12 apostoles na kinabibilangan po ng aming regional director dito po sa Region 2. Walang iba po, Haring Edgar Palor Ligutom. At kasama po ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Rospadillo Ligutom. So mapagpalang oras dyan, hari at reyna. At ganun din po sa lahat ng mga municipal leaders, mga provincial leaders, no? Mga 70 prophets dito sa loob ng kaharian ng Diyos, mula Luzon, Visayas at Mindanao.
hanggang sa mga municipal leaders, barangay down to purok. Sa lahat ng mga prinsipe at mga prinsesa. At ganoon din po na kami nagpapasalamat sa wala ring tigil na pagsubaybay sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, na pinangungunahan po ng ating kapatid na nandun po sa bansang UK, walang iba, Reyna Shirley del Rosario, doon po sa London. So mapagpalang oras dyan, Reyna. At ganoon din sa isa pa nating kapatid, Prinsesa Claribel Baltasar, na nandun po sa bansang Kuwait. At sa lahat ng mga kasamahan po natin dito po sa province of Quirino, na nandun po sa Santiago City, no? Isabela, yan po sa barangay Naggasikan, na pinangunahan po ng ating kapatid Haring Ramel Tadya, Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, at Reyna Luz Biminda Gutierrez, kasama ang ating isang prinsipe dyan, Prince J.V. Sales. At ganun din sa kapatid natin na nandyan sa Malanit Jones, na walang iba, ang ating Haring Roger Pagumpana, kasama na ang kanyang buong pamilya. At ganun din sa kanyang anak na nandun sa Negros, na walang iba, Haring Reggie Pagumpana, kasama ang kanyang Reyna Jel Pagumpana. Pagpalang oras dyan, Hari at Reyna. At ganun din sa mga kapatid natin na nandyan sa Cabarrugis, si Reyna Rosalia Tuginayo at Reyna Marina Ansibe. At ganun din sa mga kapatid natin dyan sa Nagtipunan, si Haring Raul Digaw kasama ang kanyang buong pamilya. Mapagpalang oras dyan, Haring Raul. Ganon din kay Haring Nicomedes Rapio. No? Pagpalang oras dyan, Hari. So sa gabing ito, narito na naman po muli kami para magbahagi sa ating lahat ng mga bagay na salita ng Diyos tungkol sa loob ng kaharian ng Diyos. Kung gaano katotoo na ating pinapatunayan at sinisigaw na ang bansa nating Pilipinas ay siya nga ang tunay na mapalad na pinagbigyan ng Diyos ng kanyang pangako, sapagkat ang kaharian nga ng Diyos ay inalis doon sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Na wala po kaming tigil usawa na pinagsisigaw, itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa mga katuruan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Ream Bonanza, na siya po ang nagtatag ng kaharian ng Diyos noong July 27, 1982. At para lubos na talagang matibay na ang kaharian ng Diyos ay rinistro ng aming mahal na hari doon po sa Security Exchange Commission noong July 27, 1992. Kaya sa panahong ito, kami po'y nagsisigaw na ang kaharian ng Diyos ay dito talaga sa bansang Pilipinas. Hindi lang sinisigaw, ipinapangaral pa ang ebanghelyo sa kaharian sa sanglibutan. At binibigyan po natin ng buong katotohanan o pagpapatunay na itong bansa nating Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Kaya sa gabing ito, muli na naman namin sa inyong patunayan na itong bansa nating Pilipinas ay siyang mapalad na pinagbigyan ng Diyos na siyang kaharian o panglimang kaharian sa daigdig. Kaya ang una pong magpapahayag sa gabing ito ay walang iba po ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. So pakinggan po natin. So ibigay ko na po sa ating kapatid, Haring Gerson.
So maraming salamat, Hari. Pagpalang oras po sa ating lahat. Buong Pilipinas mula Luzon, Visayas, and Mindanao. Live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino, sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino, sa bahay po ng ating kapatid, Reyna Merlita Baltasar. So bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupuri sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At ganun din na kami po ay nagpapasalamat at gumagalang sa aming mga mahal na prinsipe, Rocky Y. Riambonanza, na siya po ang aming President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, at sa kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Riambonanza, na siya po ang ating President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation, at sa ating mga 5 spiritual mothers na nasa Purok New Jerusalem, Talisay, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, sa banal na syudad, sa Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyo, mga nanay. At sa lahat po ng mga Riambonanza family, Royal Family ng Riambonanza, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga 12 tribes, 12 apostoles, na kinabibilangan po ng aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. At kasama na ang kanyang Reyna Rose Padillo Ligutom. At sa lahat ng 70 prophets buong Pilipinas, yan, sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to Purok, sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa, sa kapatid po natin dyan sa ibang bansa, ang aking ina, Reyna Shirley del Rosario, at ang ating sapang kapatid, Prinsesa Claribel Baltasar. Magandang gabi po sa inyo, Reyna at Prinsesa. At ganoon din sa mga kapatid natin dyan sa Nagasikan, Santiago City. Andyan po si Hari Ramil Tadya, Hari Redentor Domingo, si Reyna Gloria De Leon, Reyna Marites Saldivar, at si Hari Gino Tolentino, at ang aking kapatid, si Reyna Luz Biminda Gutierrez. At ganon din sa kapatid natin dyan sa Malannik Jones, si Hari Roger Pagumpana, sa buo niyang pamilya, at sa kapatid natin dyan sa Nagtipunan, si Hari Raul Digaw, at si Prinsipe Fernando Digaw. So magandang gabi po sa inyo dyan. At sa kapatid natin dyan sa Cabarrugis, Quirino, si Reyna Rosalia Tuginayo at si Reyna Marina Ansibi. Yan, at sa kapatid natin dyan sa Negros, yan, ang anak po ni Hari Roger na si Hari Rigi Pagumpana at ang kanyang Reyna Jel Pagumpana. Magandang gabi sa inyo. Okay, so sa gabing ito, naririto naman po kami upang magpahayag na naman ng mga plano ng Diyos sa daigdig at yung mga talinhagang salita na sinalita ng Diyos sa mga talinhagang salita na walang ibang nakapagbigay ng kahulugan liban lang po ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Philemon Ondok Riambonanza. Yan. At sa mga plano ng Diyos sa daigdig. Ano nga ba itong plano ng Diyos sa daigdig, mga kapatid? Ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian. Magtayo ng kaharian ng Diyos. Sapagkat
Diyos lang po ang magtayo ng kaharian. Hindi po tao. Yan. Diyos lang ang may plano or may programa sa lahat-lahat, mga kapatid. Subalit, yung unang mga kaharian na kanyang itinayo, na ang unay, bansang Babylonia, Greece, Babylonia, Medo-Persia, Greece, and Rome. Yan. Natapos na, wala na. Yung apat na ginamit ng Diyos na unang kaharian sa daigdig. Kaya, ang tanong, yung plano ba ng Diyos ay magtuloy? Natural na magtuloy yan, mga kapatid. Kaya, sino na naman yung ginamit dito na magtuloy, na magtayo ng kaharian? So, walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Yan ang sinugo or pinili, pinahiran ng banal na langis ang ating Panginoong Hesukristo, na ang kanyang dala, mga kapatid, ay Kingdom of God or kaharian ng Diyos. Yan ang kanyang dala, mga kapatid, na kanyang ipinapangaral doon sa bansang Israel, na doon niya sana itatayo yung panglimang kaharian. Subalit, sa kasamang palad, hindi tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo. Bagkus ano ang kanilang ginawa, mga kapatid? Siya'y hinuli, linitis, at higit sa lahat, ipinako sa cross. Mga kapatid, walang naniwala sa kanyang ibinabalita na mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kaya yung kaharian na kanya sanang itatayo doon ay kanyang inalis at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Mga kapatid, bansa ang sinabi ng Diyos, wala man dyan sa taas. Kaya mapalad yung bansa na kanyang pinili na pagtatayuan muli ng kanyang kaharian, panglimang kaharian na yung kanyang itatayo, mga kapatid. Wala nang kasunod yan. Yan na ang panghuling kaharian, mga kapatid. Maliwanag po ang nakasulat sa banal na kasulatan na ibibigay sa isang bansa, na ang bansa na kanyang tinutukoy, na aming pinapatunayan sa inyo, ay itong bansa nating Pilipinas. Dito muli itatayo ng Diyos ang panglimang kaharian sa daigdig, mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ang tatalakayin ko po sa inyo ay ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Revelation 8:1, basa Hari. So ganito po ang mababasa ayon po sa banal na kasulatan. At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit
na may kalahating oras. Yan. At nang buksan niya yung 7 tatak, nagkaroon ng kalahating oras. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng kalahating oras. Mga kapatid. Yan po ang nabasa sa banal na kasulatan na nagkaroon ng katahimikan sa loob ng kalahating oras sa langit, mga kapatid. Ibig sabihin, kung may katahimikan, may kaguluhan. Di ba? Mga kapatid. So, ano nga ba itong kalahating oras? Kung sa tao, yung kalahating oras ay 60 minutes. Di ba? 30 minutes. Yan. 30 minutes. Ibig sabihin, pagkatapos ng 30 minutes, digmaan na naman ulit. Nakaw. So, hindi po ganyan yung hanay, mga kapatid. So, ano nga ba itong kalahating oras sa Diyos? Mga kapatid, kung kukunin po natin ang isang oras sa Diyos, yung isang oras sa Diyos na mayroong sukat na 41 years, 8 months, and 14 days. Mga kapatid, yan po ang isang oras ng Diyos. So, kung ating hatiin itong isang oras, kung ating hatiin yan, mayroong sukat na 20 years at 20 years, 10 months, and 7 days. Mga kapatid, years, 10 months, and 7 days. Yan po ang kalahati nitong isang oras ng Diyos. So, para malaman po natin ang kalahating oras. So, balikan po natin yung mga kaganapan sa unang digmaan, mga kapatid. Unang digmaan sa taong 1914 at natapos ang digmaan sa 1918 November 11. Yan ang unang digmaan, mga kapatid. At kunin din natin yung
Pangalawang digmaan. Pangalawang digmaan. Yan. Sa taong 1939, at natapos sa taong 1945. Yan po ang pangalawang digmaan na binumba September 18. September 18. Yan. Na binumba ang Poland, ang Aleman, mga kapatid. Binumba ng Poland ang Aleman. Yan. Poland and Aleman. Kaya yung nanalo ang Aleman. Nanalo yung Poland. Kaya yung Aleman ay nahati sa 4 na hangin. Mga kapatid. Na ang una ay ang bansang Amerika. Yan. Pangalawa, ang bansang France. At ang pangatlo, ang bansang England. At ang pang-apat, ang bansang Russia. Yan. Yan ang 4 na hangin, mga kapatid. Ang una, bansang Amerika, bansang France, bansang England, at ang bansang Russia, mga kapatid. Ngunit gaano ba ito katotoo? Na merong katahimikan sa loob ng kalahating oras sa langit, mga kapatid. So, i-check po natin. Kunin natin yung pag-umpisa ng pangalawang digmaan. 1939, September 18. At yung pagtatapos ng unang digmaan, mga kapatid, 1918, November 11. Yan. I-subtract po natin, mga kapatid. Subtract. Kung gaano karami yung kalahating oras na nagkaroon ng katahimikan sa langit, mga kapatid. So, 8 minus 1, 7. So, 1 minus 1, 0. 9 minus 11,
So, hindi pwede. Hiram po tayo dito sa years ng isang taon na mayroong 12 buwan. So, hiram tayo. Yan. So, pagplasin po natin yan. 12 plus 9, so 21. So, 21 na yan. 21 minus 11 is 10. Yan. So, ito, naging 8. 8 minus 8, 0. 3 minus 1, 2. So, 0 na siya. 9 minus 9, 0. 1 minus 1, 0. So, may sukat na 20 years, 10 months, and 7 days, mga kapatid. So, gaano karami ganito pala karami yung kalahating oras na nagkaroon ng katahimikan sa langit, mga kapatid. So, kunin po natin yung pagtapos. Ay. Tapos na pala. Yan, ang kalahating oras na nagkaroon ng katahimikan sa langit, mga kapatid. Kaya ang tanong, saan po ito naganap? So, walang iba. At saan po ito nabuksan? So, walang iba dito sa bansang Pilipinas. Walang ibang nakapagbukas ng 7 tatak. Liban lang ang aming mahal na dakilang guro. Mahal na Hari Pilimon Ondok, Riam Bonanza. Yan. Ito po yung pagitan ng unang digmaan at pangalawang digmaan na may sukat na 20 years, 10 months, and 7 days. Na nagkaroon ng katahimikan sa langit sa loob ng kalahating oras ng Diyos. Na ang dami nito ay 10 months at 20 years, 10 months, and 7 days. Mga kapatid. Kaya kung sa Pilipinas ito naganap, sino naman yung gumanap sa kalahating oras ng Diyos, mga kapatid? So, walang iba. Ang ating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ang gumanap sa kalahating oras sa Diyos, mga kapatid. Siya yung pang-7 anghel ng Diyos. Ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos.
pang-pitong anghel, mga kapatid. Na siya yung naging kauna-unahan na naging first prime minister. Walang iba, Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ang pang-pitong anghel ng Diyos, mga kapatid. Okay, so ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Mga kapatid, ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? So walang iba, bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Hindi po ako natatakot na sabihin na ipagsigawan sa buong daigdig, sa buong mundo ng bansang Pilipinas, ay dito muli itatayo ng Diyos ng kanyang kaharian. Mga kapatid, sa lahat po ng aming taga-subaybay at tagapakinig ng programa po ng aming mahal na dakilang guro, subaybayin nyo lang po ang aming pagla-live sa araw po ng Miyerkules at Linggo sa ganito ring oras. At higit po ako nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riambonanza. At sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe, mahal Hari Edgar Palor Ligutom. At sa kanyang Reyna, Reyna Ros Padillo Ligutom. Ako po ang inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario. Maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. At ibigay ko naman sa ating kapatid upang siya naman ang magtalakay o magbahagi sa inyo. Walang iba, Reyna Merlita Baltasar. Reyna. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Masisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Kita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Kung di natin sundin ang payo ni Jesus, hindi nakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan,
nagbibigay